So yun guys, welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon, sa nakikita nyo, itong diagram na to, ito yung gagawin natin. So hindi muna tayo hindi muna ako gumawa ng tutorial about Laravel. So gusto ko lang gawin to dahil gusto ko ring i-share yung architecture at saka yung idea sa ganito, kasi meron akong few years ago, meron akong ginawang tutorial about Laravel with real-time communication using Socket.io ng Node.js. And then, sa nakita ko, masyadong specific yung ginawa ko na yun para sa isang project. So ngayon, ang gagawin natin is plain and simple lang. Hindi siya e-commerce, hindi siya social network, social media app. So simpleng Android client lang and then simpleng HTML client lang din. Then kayo na lang bahala kung saan nyo i-apply tong sample na to. So ang mangyayari dyan, meron tayong Android client na nag-i-emit ng events papunta sa Node.js socket server natin. At yung Node.js socket server naman natin ang handle kung saan niya dapat iba to yung emit event na yon. At the same time, nagli-listen din si Android na mga ibabato sa kanya ng Node socket server natin. At ganun din si HTML client. So para makita nyo yung output, so host ko lang o run ko lang. Android socket, ayun, cd Android socket, now daemon app, and then open ko lang yung Android Studio natin. Ayan, tas open ko rin yung isa kong ginawa, yung HTML client. Yan, so ito yung client na HTML at ito naman yung sa Android. So para mapakita kung walang nangyayaring Ajax request dito, so yan, i-open ko yung console. So ito naman yung sa Android. So ang gagawin natin, kapag nag-send tayo dito ng testing and then message, so marireceive ni Android. At pag hello world from Android app, send naman to, marireceive naman ni web. So basic lang siya, walang masyadong design at wala rin masyadong target na web application o specific feature. So gaya nga ng sabi ko, kayo na lang bahala kung saan nyo siya i-apply. So nasa description yung code nito kung gusto nyo tingnan. So ano pang hinihintay natin? Code na natin to guys. So gumawa na ako dito ng folder natin para sa node socket natin. Ang kakailanganin natin dito, syempre yung socket.io and then express. So para ma-install natin yan, open lang kayo ng terminal and then navigate kayo dun sa folder npm, adjust ko lang ta. Ayan. npm install socket.io. Unahin natin yung express-save. So tingnan natin yung socket.io. Yan. Docs, get started. So install natin siya. Tingnan natin dito. Installation. Yan. So npm install socket.io. So, npm install socket.io. Yan. So once na ma-install nyo na yan, una nating initialize is yung express, then gawa rin tayo ng port which is 3030 port, and then declare tayo ng server, so port yan, tapos yung sa socket naman server, lagyan din natin siya ng course. Para sa tutorial na to, i-allow natin lahat, pero pwede nyong i-limit dyan. And then, IO connection. So, kapag may connect sa atin, IO on,
connection, socket. Yan. Magko-console log lang tayo na client connected. Yan. Then, sa baba nito o sa loob nito, gagawa tayo ng socket on disconnect. Yan. Console log lang din tayo na client disconnected. Okay? So, para maran natin yan, Nodemon app. At kung hindi pa kayo naka-install, wala pa kayong Nodemon, so madali lang yan. npm install nodemon-g. Gawin yung global. Okay? Run na natin. So, Nodemon app. Okay? Pero kung index yan, pwede rin index. Yan. So, sunod naman natin gagawin is yung HTML client. So, gawa lang tayo dito ng index.html. And then, yan. Pull natin yung CDN para sa socket, no? So, Chrome, CDN.js socket IO. Pin nyo lang yan. Then, ito yung kunin nyo, yung min. Huwag yung ASM module, o yung module. So, lagay natin dito. Yan. Tapos, gawa tayo dito sa baba ng script. Let socket equals to IO HTTP localhost. Kung ano yung port na nilagay natin dun sa server natin. Which is 3030. So, palitan natin to ng 3030. Right click nyo and then open with live server. Kung hindi pa rin naka-install sa machine nyo yan, punta lang kayo sa extension and then live server. Okay? Ito, live server. So, ngayon, nakikita nyo na merong connected na nakalagay dito dahil nakakonect na nakakonect na tong HTML natin. Okay? Pull din tayo ng Bootstrap. Dito. Bootstrap 5. Yan. CSS. 5 ba to? 5. Then, lagay lang natin dito. Yan. So, gawa tayo ng container card na may card body. Okay? Ayan, refresh lang natin. So, lagyan lang natin to ng margin top na 5. Yan. Okay. So, sa loob nyan, maglalagay tayo ng form group na text area. And class form control. Remove na natin tong name. Lagyan lang natin to ng message. Okay, gawa rin tayo ng button sa baba niya. Class btn primary shadow and then send message. Lagyan natin ng ID na btn send message. Okay. Pull din tayo ng font inter para medyo gumanda naman yung font natin dito. So, doon tayo sa Chrome, font inter. Yan. Then, select nyo lang yung regular, medium, and then yung bold. Copy lang natin to. Punta tayo sa taas. Yan. Paste natin. Copy rin natin tong font family. Clear tayo ng style. Then, sa body. Yan. Font family. Enter. Okay. So, pag binisit natin, ayan, medyo okay na hitsura niya. Float end natin to dito para pumunta dyan and then lagay tayo ng margin na top. Okay. So next na gagawin natin kapag nag-click tayo ng message, dapat ma-receive o at least ma-display muna natin dito sa server natin o socket server natin. So para magawa natin yon, wait lang, lagay lang tayo dito ng class form label message. Yan. Okay. So pwede nating iganto siguro para nakikita rin natin kagad. Yan. So, gawa tayo ng event nya. Document query selector btn send message add event listener click. Yan. Console.log muna natin. O, sige. Diretso na lang natin socket. Get emit send message from web. And then message, pasa natin yung message. Ngayon, pag nag-type tayo dito ng test, hindi pa niya nare-receive dito.
So gagawin natin, navigate tayo sa app natin and then declare natin yung event na to. So socket on, copy lang natin, send message from web, paste dito, then data. Saluin natin yung data na binabato niya, console log natin. Okay? So now, kapag nag-click tayo ng test, ay ng send message, lalabas yung test. Hello world. Send message, yan. So, clear na lang natin to kapag nag-send tayo. Clear natin yung message or document query selector. Yan. So, pag nag-send tayo, okay, naki-clear. Then, lagyan natin ng konting placeholder dito. Placeholder, send our message. Yan. Or enter your message. Here. Okay. Okay. So since nare-receive niya na, nare-receive na ng socket natin, socket server, gagawa naman tayo nung sa Android Studio o yung isa nating client dahil based dun sa diagram natin, nakagawa na tayo ng sa HTML client. So gagawa naman tayo ng para sa Android. Okay, open tayo and then new project. Okay, pakita ko lang sa inyo yung procedure na ginawa ko dito. Dahil nagkaroon ako ng issue dun sa Kotlin dahil Java yung gusto kong gamitin and di ko mahanap yung sa Kotlin. Kapag pinili nyo tong empty activity, dati kasi kapag click tong empty activity, makakapili ka ng language dito. Pero ngayon wala na. Same dito naman sa tawag nito, empty views activity. Pag click ko yung Java, pwede naman, pero ang nangyayari, hindi ako makagawa ng activity na Java class dun sa folder niya. So, ang ginawa ko, so new project, basic views activity. So, Android client socket. And pwede nating remove tong example dito. And then, pinili ko to. Yan. Yan yung ginawa ko kanina. Nag-run naman. Gumana naman siya. Okay. Ito yung so magiging ganito yung hitsura niyan kapag bago pa lang. So marami tayong dapat tanggalin dito. Gaya ng ginawa ko, marami rin akong tinanggal. So kung alam niyo yung way dati, kung paano i-apply sa Android Studio Hedgehog version, comment nyo sa baba para at least malaman ko rin. So remove muna natin tong mga to. Okay. Yan, lagay tayo ng set content view our layout. May activity main. Yan. So remove din natin tong mga method na to. Itong fragment, remove din natin. Yan. Then, navigate tayo sa layout. Remove din natin to. Yan. Okay. Punta tayo sa activity main. Click natin to para makita natin yung code. And then, palitan natin to ng relative layout. Yan. So, remove na rin natin to. Yan. So, dito, ang gagawin natin, wait lang, linear layout, wrap content, match parent tong match parent. Yan. A-add din tayo ng orientation dito, no? Orientation, vertical. Okay? Center in parent para ma-center natin siya dito sa gitna. Vertically and horizontally. Okay? So, gagawa na tayo ng edit text para dun sa input na message natin, no? Message and then button. Okay? Match parent, wrap content. Huwag nyo kalimutan lagyan ng ID, no? Send message or btn send message. Yan. So, text, send message. Yan. Lagyan din natin ng konting padding dito sa layout natin. Okay? Enter message.
Run muna natin para makita natin kung gumagana. So kung wala kayong emulator, pwede kayong gumamit ng Android phone nyo. So enable nyo lang sa developer option yung USB debugging para ma-detect nya. And then saksak nyo dito sa machine nyo. Kapag hindi nyo makita yung developer options, punta lang kayo sa about phone ng settings ng phone nyo. And then hanapin nyo yung build number. Tap nyo ng 5 times. 5 times o 4 times. Para lumabas siya. Pero kung may emulator kayong nakasetup, good to go, diretso na lang. Diba? Pero kung hindi naman ganun ka taas yung memory ng laptop nyo, I suggest gamitin nyo na lang yung phone nyo. Okay? So mangyayari pag nag-click tayo dito ng message, marireceive dapat ni web o na HTML client. I-display natin dito. Okay? Then pag nag-click naman tayo dito ng message, pag nag-click tayo ng button, dapat lumabas din dito sa Android client natin. Gaya nung nasa output na pinakita ko sa intro. So, ang kailangan natin is Socket.io client dito sa Android natin na app. Navigate lang tayo sa Gradle scripts, then punta ka sa build Gradle. So, sa pinakababa na ito, dito natin i-declare yung socket natin. Okay? So, implementation IO socket. Yan. So, sinuggest na kagad sa akin. Socket.io client 2.0. Yan. Okay. Once na ma-type nyo na yan o ma-enter nyo na yan dito sa build Gradle, sync now. Yan, para ma-apply dun sa project natin. So, close na natin yan. So, kailangan din natin ng permission para sa internet. Okay. Manifest, and then add tayo ng permission dito. So, permission, yan, internet. Excuse me. And kailangan din natin ng clear text traffic. So, dati, hindi namin kailangan mag-add ng ganito sa manifest. Pero ngayon kailangan na para sa mga HTTP protocol, no? So, yan, setup na natin. So, try naman natin na maglagay ng function dito sa send message natin. So, una, i-declare natin yung socket natin. Okay? Gawa tayo ng global variable para sa socket. Ganon din sa edit text message natin, which is yung message. At doon naman sa button natin. So, button btn send message. Yan. So, kapag pag nagaganto sa IDE nyo, yung mga pula, Alt-Enter nyo lang. Yan, import nyo lang siya. Import class, okay? Then assign na natin ng value yung mga global variable natin. So btn send message, yan. Btn send message set on click new and toast send message. So magsasample lang tayo para makita natin kung gumagana yung click event natin dito sa button na to. Okay? Yan. So, gumagana. Okay? Next naman is kukonect na tayo dun sa server natin dito. Okay? Kukonect na tayo dyan. So, para makakonect tayo dyan, gagawin lang natin dito is socket is equal to IO socket and then HTTP. Pag nag-localhost tayo dito, 3030, possible na hindi ito gumana. No? So, ang kailangan nyong gawin, CMD lang kayo, CMD, then IP config, grab nyo lang yung IP nyo, ito yung sa akin, yan, tapos lagay nyo dito, and then yung port na nakalagay dito sa node server natin, which is yung 3030, okay, Alt-Enter lang, surround mo siya ng try-catch, yan. Yan. So, refresh natin to. Dapat merong lalabas ditong client connected. Yan. So, remove muna natin yung itong web natin. Close muna natin to. Yan. Para makita natin kung connected na ba talaga si Android natin. Okay? So, Nodemon app. Yan.
Installed pero hindi tayo makakonect. Dahil wala tayong socket connect dito. Sorry. Yan. So, run ulit natin. Tingnan natin tong terminal. So yan, client connected. Meaning to say, nakakonect yung Android natin. Then pag inopen naman natin yung isa, yung HTML natin, another na naman nalalabas dyan. Client connected. So open lang natin. Yan. So dalawa na silang nakakonect. Okay? So, ang mangyayari na ito, gusto natin na masalurin na itong Android phone yung message ni web. So punta lang tayo dito sa baba, declare tayo ng text view para ma-display natin, match parent and wrap content. Lagyan natin ng ID na receive. Message receive. At plus ID, yan. Okay. Then declare ulit tayo dito, text view. Yan, receive text view. Lagyan natin ng, assign na natin ng value. Yan. Message receive. Okay. Dahil pareho. Does not contain declaration. Wala daw siyang makita. Receive na lang. Ayan. Okay, run natin. Try natin i-run. Okay. So, gumagana. Ngayon, gagawin natin is gagawa tayo ng method para sa socket na magli-listen din siya sa ibabato ng Node.js server natin. So, paano natin gagawin yon? Socket on. Yan. Tapos, from web, emit. Yan. Arguments, then run on UI thread. Yan. So ito yung sasalo ng event na inimit ni o binato ng Node.js server natin. So run lang natin to. Okay, kulang tayo dito ng isa. Yan. Run natin. Yan. So, ang gawin natin, sample tayo, test. So, wala pa siyang nare-receive. No? Walang nare-receive dahil wala pa tayong nilalagay dito sa server natin na kapag naka-receive ka sa web, ibato mo rin sa Android. Okay? So, ang gagawin natin, kapag nag-emit si web ng event na to, send message from web, mag-i-emit naman tayo papunta dun sa Android natin ng from web emit. Ito. Okay. Palitan ko muna yung cursor ko ha. Para makita. Okay. Yan. So dito, ito. So pag nag-hit siya, ito naman, ito dapat ang tawagin niya. So IO emit from web emit, then send natin yung data. Okay? So run natin to and then tayo dito sa Android client ay sa HTML client natin. So testing message, send message. So yan, nare-receive niya na, no? So gawan naman natin ng function tong send message na button na kapag nag-click siya, dapat ma-receive ni message. I'm sorry. Ma-receive na HTML client yung message. Okay? So, dito sa beta and send message set on click listener natin, so gagawa tayo ng socket emit from Android emit, and then igagrab natin yung value ni message, get text to string. Okay? Then, balik naman tayo dun sa node natin na mag-handle nyan. So, gawa naman tayo ng socket on. Copy lang natin tong from Android emit. Paste natin. And then data. Yan. So, IO emit. Yan. Send message from Android. Okay. Save.
Last na gagawin natin is gagawa naman tayo ng listener dito sa index HTML natin para sa event na send message from Android. Okay? So, ang gagawin natin ay socket on, then data ulit. So, para makita natin yung data na yon, alert muna ang gawin natin. Okay? Save, and then punta tayo sa HTML client, test. Yan. Run muna natin to. Sorry. Okay. Yan. Test. Ayan. So, nare-receive niya. Hello world from Android application. Send message. So, ayan. So, gagawin na lang natin to ng JavaScript na function para ma-display dito. Okay? So, navigate tayo ulit dun sa HTML natin. Diyan. So, gawa tayo ng container dito sa baba ng button. Pero bago yun, lagay muna tayo dito ng clear fix. And then, list group. LU class list group. Ayan. Yan, messages. So, grab lang natin yung messages. Document query selector. Messages. Inner. HTML. Backticks tayo. And then, lagay lang tayo ng item. LI. Data. Okay. So, lagyan natin to ng class ng list group item. So, test natin. Lagyan natin to dito sa kabila. Send message. So, ayan. Nakikita na natin dito. So, lagay ulit tayo. How are you? Send. Okay. So, hindi tayo dito nagpa-plus o nagko-concat. Kaya ganyan yung lumalabas. Kaya na-override siya. Hello world. Send message. So, ayan. Hello world. Ayan. Hello world. How are you? Hello world from Android application. Send message. So, ayan. Hello world from web application. Send message. So, ayan. So, hanggang dito na lang yung tutorial natin. Salamat sa panonood. At sana meron kayong natutunan. At kung meron man, huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Share nyo na rin to sa mga kakilala nyo, sa mga gusto nyo ka-pair programming. At comment nyo na rin kung ano yung mga gusto nyo pang tutorial. So, yun lang. Maraming salamat.